Magandang araw sa inyo mga mahal kong kaibigan. Ngayon ay pag-aralan natin ang mga propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia. Ngayon pag-aralan natin kung paano ang isang festival kung saan pinunduhan sa lungsod ng Toulouse sa France ang 3 araw na satanismong festival at tinawag nila itong parada ng tagapag-alaga sa portal ng kadiliman. At sila ay naniniwala na matagumpay nilang nabuksan ang demonyong portal na ito. Ngunit may hindi kapanipaniwalang nangyari dito. Kaya manatili lang kayo dito mga mahal kong kaibigan sa channel ng Vince Traveler's Diary para tuklasin natin kung ano ang propesiya tungkol sa mga bagay na ito. At ibinigay ng Diyos sa tao ang kanyang larawan doon sa halamanan ng Eden ayon sa Genesis Kabanata 1 talatang 26 at ito ay ang larawan ng katwiran at kabanalan sa Efeso Kabanata 4 talatang 24. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, si Satanas ay naghahangad na bumuo ng mga larawan na upang sirain ang Diyos at ilihis ang pagsamba patungo sa mga demonyo. Noong October 25, 26 at 27, 2024, doon sa Toulouse, France, ay isang nakakakilabot na pagdiriwang ang naganap na kanilang tinawag na ang 3 araw ng satanismo. At ito ay pinunduhan ng lungsod ng Toulouse. Ang palabas na ito ay pinamagatang tagapag-alaga sa portal ng kadiliman. Ito ay isang pagpapakita sa kabuuan ng kademonyuhan at pagbubuhay muli sa paganong mga Diyos na nagmula sa mitolohiyang Griego na ito ay isang karaniwang pagdiriwang ng isang satanic proportion at kanilang madiing ipinopromote ang advertisement sa mga pamilya at kabataan. Sila ay naglabas ng 2 poster para sa promotion ng isa ay para sa mga matatanda at ang isa ay para sa mga kabataan. Ang napakalaking palabas na ito ay talagang isang malademonyong panoorin na nagtataguyod ng pagbubukas sa pintuan ng impyerno at sa Trinidad ni Satanas, na ayon sa mga aklat ng Apokalipsis ay siya ang Antikristo, ang huwad na propeta at si Satanas mismo. Narito ay makikita rin natin ang 3 pangunahing manlalaro, ang gagamba, ang middle scorpion na si Lilith at ang kalahating tao at kalahating toro na kumakatawan kay Baal. At kung iyong i-zoom ang poster sa sulok ay makikita mo ang mga simbahang Kristiyano na nasusunog. Nalaman natin na mayroong 49 na mga simbahan ang nasunog ngayong taon lamang ng 2024 at may 3 simbahan na na-vandalize. Makikita sa poster ay ipinagdiriwang nito o ipinagmamalaki at nagsasaya sa pagkasunog ng mga simbahang Kristiyano at naging mga abo at kapansin-pansin na ang pinagmulan ng apoy ay ang dragon sa ibaba. At sino ang kumakatawan sa dragon? Ito ay walang iba kundi si Satanas mismo ayon sa Apokalipsis Kabanata 12. At sa kabilang banda naman ay ang poster para sa mga kabataan na upang ipagdiwang nila ang satanismo at buksan ang kanilang mga mata sa demonyolohiya sa maagang yugto ng kanilang buhay. Ito lahat ay ginastusan at kanilang pinagbawalan ang mga simbolong pangreliyon para dito sa 3 araw na pagdiriwang kahit saan, lalo na sa mga pampublikong paaralan at iba't ibang dako. Naglagak sila ng $5 milyong upang mairaos itong malademonyong pagdiriwang. Le Portail Sombre de Enfer na ang ibig sabihin ay ang portal ng kadiliman para sa impyerno. Hindi na nila ito itinatago at kanilang nilalaro ang kamangmangan ng mga tao. Sila ay natulala at naengkanto. Una ay mayroong turo ni Baal
na ang ilan ay tinatawag ito na si Minotaur sa Greek mythology at sa kwento ng festival na ang toro ni Baal ay siyang tagapangalaga ng lungsod. Kaya karaniwang kinukuha nila ang mga kakilakilabot ng mga demonyong ito at gawin silang isang bayani. At dahil sa kabayanihan nito, dapat nilang isakripisyo ang kanilang mga anak. Ang iba pang nilalang ay si Lilith na isang kalahating babae at kalahating alakdan. At sa dulang ito, si Lilith ay kinumisyon ng impyerno na siya ay pumupunta sa bawat lungsod na upang maghanap ng mga napapahamak na mga kaluluwa at kinokontrol niya ang lagusan sa mundong ito patungo sa impyerno. Siya ay kinikilalang isang masamang diyosa bilang asawa ni Satanas. At kung i-zoom mo ang kanyang mga hikaw, ay makikita mong isang nakabaliktad na cross na ito ay tipikal na simbolo ng Diablo mula sa kulto ng mga Luciferian. Siya ay pinaniniwala ang tagapag-alaga ng impyerno. Panoorin natin ang videong ito na may usok na binubuga mula sa kanyang bibig. Ayon sa Apokalipsis Kabanata 12, talatang 15 hanggang 17, at ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipatangay siya sa agos. Sa pagsisikap na wasakin ang babae, ang ahas ay nagbuga ng tubig mula sa kanyang bibig na gaya ng isang ilog na upang wasakin ang babae na upang maanod siya sa pamamagitan ng tubig. Mahirap tayong makakuha ng kopya nito dahilan na ang mga kasalukuyang kopya ay naisulat sa Latin. Sa Konseho ng Toulouse noong taong 1229, ang kapapaan ay pinasyahan na ang mga karaniwang mga tao ay hindi maaring magkaroon ng luma o bagong mga tipan sa kanilang sariling mga wika. Kung kaya ay sinimulan nila ang paghahanap ng mga tahanan na may mga banal na kasulatan at ang mga taong mayroon o nagbabasa ng Biblia ay pinapakulong o pinapahirapan at binibigyan ng parusang kamatayan. Sa panahon ng Dark Ages ay maaring mawala ang iyong buhay kapag ikaw ay nagkaroon ng isang kopya ng banal na kasulatan sa iyong tahanan o kahit sa pagbabasa ng isang bahagi ng mga banal na kasulatan. Ayaw ng Roma na ang mga tao ay magkaroon ng kaalaman sa kanilang mga kamalian at sa nagliligtas na katotohanan ni Hesukristo. Ito ang agos ng tubig na nagmula sa bibig ng ahas ay nagpapaalala lang sa mapanlinlang ng mga salita ng ahas sa halamanan ng Eden sa kaparehong paraan na sinusubukan ni Satanas na sirain ang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng baha ng mga maling aral. Sa lumang tipan ay ginagamit ang mga baha ng tubig bilang simbolo ng mga kaaway ng bayan ng Diyos na umaatake at sinisira sila. 1,000,000 katao ang nakakakita ng live at milyong-milyong katao ang nanonood sa stream online. At ito ang kultura na nais nilang dalhin sa mundo na gusto nilang sirain at paalisin ang Kristyanismo. Ang mga apoy na hininga ng rebolto ay tumawid sa lungsod patungo sa ilog at nakikita nila ang mga satanismong mga tanda tulad ng numerong 666 mula sa mga aklat ng Apokalipsis na kanilang pinaglalaruan ang kamangmangan ng mga tao. Ang numerong 666 ay itinuturo ang tungkol sa tunay na Antikristo ayon sa Biblia na hinulaan na siya ang Papa sa Roma dahil sa kanyang titulo na dinadala na Vicarius Filii, at naniniwala sila na ang titulong ito ay ang susi na malapit nang mabuksan ang mga portal ng impyerno. At sa kabilang panig ng ilog ay makikita ang demonic pentagram na sumisimbolo sa simbahan ni Satanas. At sa kasamang palad, ang mga kabataan ay nasaksihan nila ito. Paano pa makikita ng mga kabataang ito si Jesus kung kanilang nasaksihan ang pagdiriwang na ito? Ito ang mga dahilan kung bakit dapat nating bantayan ang ating mga kabataan at siguraduhin na sila ay nasa tamang landas na mas malapit kay Kristo, na upang hindi sila mabighani at malinaw na maunawaan ang panganib sa horizon. Ang kaibig-ibig na larawan ng Diyos ay si Hesukristo, at kapag tayo ay masugid
sa pag-aaral ng salita ng Diyos at namnamin ang mga kwento ng buhay ni Kristo, ay lalo tayong maging malapit sa Kanya at magiging katulad ni Jesus. Dapat nating tanggihan ang mga ebanghelyo ni Satanas at protektahan ang ating mga pamilya mula sa mga mapanlinlang na aral mula sa mga social platform. Hanggang sa muli mga kaibigan, patuloy natin pag-aral at tuklasin ang mga hula dito sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.